Ipahayag mo, Maria, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya'y iyong nakita. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Sige po. Naranasan nyo na ba na mawalan ng mahal sa buhay? Lahat siguro tayo, maliban sa mga bata pa. Naranasan nating mawalan ng mahal sa buhay. At alam natin ang kahulugan ng lungkot nun, panghihinayang na hindi natin naipadama yung pagmamahal sa kanila. Kaya naman kapag may umaalis na papuntang ibang bansa, halos parehas din yung ganun. Tinatawag itong separation anxiety. Yung pagkawala ng mahal, talagang dinadamdam natin. Pero paano kaya? Kapag ang mahal natin sa buhay na umalis, halimbawa pumunta lang sa ibang bansa, bumalik, di natural ang saya. Ang karanasan naman ni Maria Magdalena, 2 beses nawala sa kanya ang Panginoon. Una, si Maria Magdalena, isa siya sa sinasabi sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos na siya ay pinagaling ni Jesus, pinalayas ang 7 demonyo sa kanya. Pero sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, siya naman ang sinasabi na yung babaeng makasalanan. Pero medyo nakakalito po ang paggamit ng Maria kasi po 7 Maria ang napapangalanan sa Bagong Tipan. Pero pag nilayan lang natin si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, nawala sa kanya ang Panginoon dahil maaring sa kasalanan o sa buhay na hiwalay sa Panginoon. Kaya naman, nung siya ay mapagaling ni Jesus, talagang sumunod siya.
sa ating Panginoon hanggang sa paanan ng krus. Nandun siya. Hindi siya natakot dahil para sa kanya ang pagsunod kay Jesus ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Hindi siya natakot sa mga Romano. Kaya nga kasama niya ang mahal na ina, si Maria Magdalena at si Juan na alagad ng ating Panginoon. Tatlo sila na nandun sa paanan ni Jesus. Hindi natakot kahit sabihin, baka sila ang susunod na usigin. Namatay ang Panginoon. Muling nawala ang Panginoon sa kanya. Kaya naman, yung ating ebanghelyo, maiintindihan natin kung bakit ganun ang paghahanap ni Maria Magdalena kay Jesus. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan at naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. At dahil dito, tumakbo siya kay Simon Pedro at sa mahal na alagad ng Panginoon, kay Juan, at sinambit niya, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Pero dun sa tagpo na yun, sa loob ng libingan, sa empty tomb, merong dalawang anghel nakaupo sa ulunan at isa sa paanan. Pero nung tinanong siya, Ale, bakit kayo umiiyak? Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. At nakita niya si Jesus sa kanyang likuran. Akala niya siya, ang Panginoong Jesus, ang tagapag-alaga, yung gardener, nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala si Jesus. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Sumagot si Maria Magdalena, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, sa kanyang bangkay, ituro po ninyo kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Ganong kalakas ang loob ni Maria Magdalena. Ang bigat po kaya ng bangkay, di ba? Makakaya kaya niya yun, buhatin mag-isa? Pero kanyang nasambit, kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Humarap sa kanya si Jesus at sinabi at tinawag ang kanyang pangalan, Maria. At naalala ni Maria ang tawag na yun sa kanyang pangalan, ang boses na yung kung sino yun, kaya kanyang sinambit. Rabboni, ibig sabihin, guro. Kaya naman, good news. Muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi naman ni Jesus, wag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama, na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila ang mabuting balita. Nakita ko ang Panginoon at ibinigay ang bilin ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nawalan ng mahal sa buhay, pero bumalik, di natural, mas lalo natin siyang mamahalin. Amen? Pag hindi natin minahal, paano pa yung ang panghihinayang natin noong una? Di ba? Second chance na natin yun. Kapag nawala, hinahanap. Nung nandyan na, ayaw mahalin. Paano kaya yun? Ganon din sa ating Panginoong Hesukristo. Maari nating mawala ang Panginoon sa ating buhay sa pamagitan ng kasalanan, sa ating paglayo sa Kanya. Pero ang Panginoon, lagi tayong hinahanap. Tinatawag tayo sa ating pangalan. At ang Panginoon ay laging nagbibigay ng Kanyang sarili sa atin. Kung tayo ay binibigyan ng maraming pagkakataon ng Panginoon na makaharap siya, mamahalin ba natin siya na sa ating pakikipagharap sa Kanya tulad na ginawa ni Maria Magdalena? Kaya si Maria Magdalena, meron siyang taguri na Apostle to the Apostles. Dahil siya ang unang nagbalita sa mga apostoles na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay.
At hindi lamang paggunita yung ating ipinagdiriwang ngayon, kundi kapistahan sa kasalukuyang Pope natin, si Pope Francis, itinaas niya ang pagdiriwang na ito sa isang kapistahan na tulad sa mga apostoles. Kaya tayo umawit ng luwalhati kanina. So ganun po, si Maria Magdalena, isang halimbawa sa bawat isa sa atin. At hindi siya mahirap sundan. Tayo'y nalayo sa Panginoon tulad niya dahil sa kasalanan, pero kapag ang Panginoon ba ay nagpagaling sa atin, nagpakita sa atin, nakaharap natin, paglilingkuran ba natin siya tulad ng ginawa ni Maria Magdalena? Ibabahagi ba natin siya sa ating mga kamag-anak, kaibigan? Ang Panginoon ay muling nabuhay. Ang Panginoon ay napakabuti. Tayo'y sumamba sa Kanya, maglingkod sa Kanya, dahil siya lang ang tunay na makapagbibigay ng kaligayahan sa bawat isa sa atin. Sa kaligayahan na pilit nating hinahanap na matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Diyos.